ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Kung kayo mga nangyari kay mother, dalhin daw si mama sa ospital kasi ang baba daw ng oxygen. Cute mo naman, be. So mamaya makikita niyo si Mama Toyang nag-aantay at naghahanap sa kanya. Tada! Excited ka na mag-school? Bye, Kawi! I love you! Mama, kamusta ka na? Sarap ng pagkain mo, Ma? Wala kang pilit sa akin? Wala kang trust? Nag-iisip siya kung sasabihin niya, ano? Ano ginagawa niyo sa school? Dance. What else? Oh my God. Sige. Isasarado ko to. Sige. Parang ganyan ka. Sige. Ay! Cute mo naman, be. Ganda. Ayun. Mag-aisa tayo. Suklay natin yung hair mo. Ayan na. Kumilos na rin ako ng maaga, guys. Ayan, nakaligo na ako, nagbihis na ako kasi sasabay na ako kay Cloudy. Pag sundo kay Cloudy ng service ng 12, aalis na din ako. Ako naman ay pabulakan. So, yun. Kasama ko si Mama at saka si King, isang caregiver. Dahil meron kaming inaayos dun sa Bulacan. So, mamaya makikita niyo si Mama Toyang dun sa mga nag-aantay at naghahanap sa kanya. She's very healthy. Pero meron akong kwento sa inyo later. For the past, it was. Kunin mo na yung salamin mo, dali. Ay, umangat na yung buhok. Harot kasi. Harot eh. Dali na mo naman nagkutong dito. Atras. Diba? Tadaan! Excited ka na mag-school? Kwentuhan mo sila. Happy ka ba sa school mo? Ay, nako. Sige na, guys. Na muna si Mama, ha? Ready ka na? Antayin natin yung school service, ha? Ito yung bag ni Cloudy. Cute ng bag ni Cloudy. Bigay ni Ate Jeng sa kanya. Natanda mo ba si Ate Jeng? Hindi pa yata kayo nagkita ni Ate Jeng, eh. Ate Jeng is a friend of Ate Krisha. Binili nila to nung nag-Disney sila sa LA yata. Hindi ko matandaan saan. So, yan. Yan ang ginagamit ni Cloudy ngayon kasi minimal lang naman yung dala niya, guys. Pakita ko na lang din sa inyo. So, meron dito mga notebook si Cloudy. Ang notebook ni Cloudy, 4 lang. Tapos, isang pad paper. And then, yung baon na niya. Tapos, water bottle. Yung books niya kasi, nasa school iniiwan. Hindi ko alam kung meron silang assignment o pinapauwian ng assignment ang mga kinder. Hindi ko pa na-experience. First time. Ano ka? Teacher 1. Kinder 1. Tapos, may papadala ko kay Cloudy. Ito yung lumang sapatos ni Cloudy. Ayan, in-endorse ko sa teacher niya kasi, naghanap ako doon ng magulang na merong, tawag dito, maliit ang belt ng katawan para magkasya yung lumang sapatos ni Cloudy at saka belt. Kasi, super tibay pa rin niya, guys. Hindi ko lang alam maipakita kasi naka-tape na. Pero, ito yung belt niya, halos bagong-bago pa. Tapos, yung sapatos is floor shine. Kaya, makinis na makinis, matibay na matibay pa. Nang hihinayang ako kaysa nakatambak lang sa cabinet. Hindi naman liliit ang paa nito. Lalaki rin ng lalaki ang paa nito. Kaya maghanap tayo ng maliit ang paa, diba? Oo. Asan? Tingnan kita mag-run. Sige. Wow, ang bilis yan nag-run, diba? Wow. Just then. Come on. Bili. Kuya, pakibigay din po kay teacher. May sulat ako dyan, bibigay sa classmate niya kasi. Bye-bye, Kawi! Papa, I love you! I love you! See you later!
Sobrang na-appreciate ko talaga yung time na to na nasa school yung mga bata kasi ito din yung pagkakataon na nabibigyan ko ng time yung sarili ko na usually kasi lagi ako naghahabol at natataranta sa mga kailangan kong gawin. Feeling ko kasi pag kumpleto kami dito sa bahay, parang hindi nauubos yung mga kailangan kong gawin at nawawalan na ako ng time sa sarili ko. Always ko naman priority talaga kasi napagsilbihan yung pamilya ko, doing household chores, pag-aasikaso sa kanila, kahit na hindi nila ako inuutusan o kahit na wala namang may kailangan, feeling ko lagi akong may kailangan gawin para sa kanila. Meanwhile. Ako! Kamusta ka? Kamusta ka daw? Grabe, sobrang init. Di kinakaya ng aircon ng sasakyan. Nakatodo yan, no? Pero hindi masyado malamig, no? Pagpasok. Opo. Okay. Kamusta ka daw? Sobrang init kasi talaga. Mama, kamusta ka na? Ulit mo talaga. Uwi tayo ng Bulacan. Justin. Nasaan tayo? Nasaan daw tayo? Balagtas. Oh, Balagtas. Baliwag. Go, mother. Alon. Mag-i-slide. Yes. 2 hours later. Tapos na ako mag-ayos. Ayan, natapos na yung agenda namin sa Bulacan. And huling punta na rin namin dyan dahil meron kaming inayos para kay mama. Yun. Maraming salamat ulit kay Ma'am Gigi doon sa pag-help sa amin para mas mapabilis yung process nung inaayos namin ni mama. So anyway guys, yun. Nakakatuwa talaga pag umuwi kami doon sa Bulacan. Daming mga lumang bahay, especially doon sa Baliwag. Nag-enjoy ako ng katitingin. Dapat talaga kasama ko si Jet ngayon na uuwi doon kasi gusto ko nga siyang dalhin doon sa Baliwag at makita niya yung mga lumang bahay. Mahilig kasi yun doon sa mga ganun. Kaya lang napuyat siya kagabi dahil nag-edit ng video. Ayun, pinatulog ko na lang kanina. Tsaka ako siya na lang mag-asikaso sa mga bata para pagdating galing school, mayroong maaabutan sa bahay na parents. So anyway guys, ayan. Update ko kayo ang mga nangyari kay mother. Nagkasakit si mama parang last week pa yun, te. Opo, Last week sakto yun, naalala ko kasi yun yung araw, Lunes. Yun yung araw na namimili ako ng notebook ng mga bata sa SM. Biglang tumawag si Ate Elsan. Dalhin daw si mama sa ospital kasi ang baba daw ng oxygen. Sugulat ako, di kinausap ko siya. Buti na lang, pabalik na ako, nasa may Commonwealth na ako, papasok na ako, sa may Mindanao Ave, papasok na ako ng subdivision namin. Kasi inaano pala siya, may fever, tapos inuubo, tsaka mild na sipon. Tapos ino-oximeter kasi nila yan pag
Ate Elsa, ang sabi, ang oxygen level ay 88. Gulat ako, yung baba, ganyan. Dali na nga daw sa ospital, kailangang i-emergency kasi delikado. Tapos, sabi ko, sige, pupunta ako dyan. Yun, nadatnan ko si mama, tulog siya. Tapos, nakakumot. Thermometer. Medyo okay naman na yung fever niya. Noon, pagdating ko dun, 37 something eh. So, sinat na lang. Or parang normal na din yata yung 37. Ganyan. Tapos, pag kinukunan nga siya ng oximeter, merong mga pasok sa daliri na ang reading ay 94, 96. Tapos, bumababa siya. Nag-84, 83, ganyan. So, ino-monitor ko pa din, ino-obserbahan. Kasi nga, baka faulty yung oximeter or mahina na yung battery or hindi nakapasok ng maayos dun sa daliri. Di, kuha din kami ng kuha. Tapos nakikipag-consult na din ako dun sa namin sa Pulmo via Viber online consultation para i-consult nga din yung sitwasyon ni mama. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung oxygen concentrator at saka nebulizer sa bahay. Tapos binigyan ako ng instruction ng doktor kung paano gagawin doon sa oxygen concentrator. May setting kasi yun. Tapos yung nebulizer, buti meron akong mga stock na salbutamol. Kasi pag nagkakasakit yung mga bata, matik yun naka-nebulize para lumuluwag yung sa ilong nila. Tsaka hindi mag-build up yung plema sa baga. So, yun, pinag-nebulize si mama. Yun pala, tinanong doon doktor kung meron siyang history ng asthma at kung smoker daw ba si mama. So sabi ko, parehas. Sabi ko, heavy smoker siya for ilang years, sobrang tagal. Kasi siya din naman nagkukwento, tsaka sila kuya. Kaya confident ako sinagot yun sa doktor. Tapos natawa si doc, sabi niya, haha. Then, yun, na-figure out na, na-figure out ko na pag pala gano'n na asthmatic ka and then heavy smoker ka, palyado na yung baga mo. Kaya pag ganyan na merong ubo-sipon, lalo na kung medyo talagang dry yung cough or matindi naman yung phlegm, wala siyang in between eh. Talagang humihina yung baga sa pag-supply ng air. Kaya ang ginawa, ipina-elevate yung pwesto ni mama. Kasi din naman, nakahiga siya nakabuka yung bibig, pero nakaharang yung dila. Ganon kasi, kaya hindi rin masyadong makakapasok yung air. Ayan, inuubo-ubo na naman si mother. Kaya hindi siya masyadong nakakapasok yung air yun. Hindi nga normal yung pasok dun sa oximeter ng air. So, nung in-elevate namin yung pwesto niya, tulog pa din. Tapos, nilagyan ko na ng oxygen para meron din siyang assist. Okay naman. Nag-normalize na siya. Tapos, yung minonitor na siya hanggang kinabukasan. Okay na, nag-normalize na. Si Ate Elsa, nagulat ako kasi nagpapanik kagad eh. Well, okay din naman, kasi syempre, pasyente niya yun. At saka kung ikaw makakita ka ng oxygen level, dapat nasa 98, 99. Pag 96, 97, questionable na nga yun eh. Makita niya 88. Which is nakita ko din naman talaga, as in nag-drop talaga yung oxygen ni mama. So, yun lang, buti na lang talaga. Sarap ng pagkain, mama. Ala, naubos mo na yung tinapay ah. Naubos mo na yung tinapay. Oo, siyempre. Napagod ka ba sa biyahe? Napagod ka sa biyahe? Oo, okay. Dito na tayo sa bahay. Buti na lang guys, di namin naabutan yung traffic. Tera na. Tera daw. Tera na. I'm home! Hi! Wow, nagsustudy na talaga kayo. Totoo ba yan? Na malayan mo yata na nandyan na yung sasakyan eh. Hi, Kawi! Sus!
Ba't si Cloudy walang books? Ay, walang notebook. I hate assignments in math. Bakit? I have 2 assignments in math. I have this one and this. Oh, I will try to help you. Wala kang, wala kang bilib sa akin. Siyempre, Wala kang trust. ikaw yung perfection sa math. Ano? Perfection. Perfection. Ah. Ba't si Cloudy walang gamit? Kunin na yung things, Cloudy. Ayun na pala yung bag niya. Ay, hala. Oh, ano? Bakit nandyan pa yung water bottle mo? Hala, pati baunan nasa bag pa. One more? Mamaya. Okay, mag-i-eat na tayo ng rice pagkatapos mag-books. Ligpitin mo muna yon. What you should... What now? Ha? What now? One more? Ano muna ililigpitin mo? Excuse me. Ha? What's your responsibility? Ano? Tawanan mo ako, ha? Ay, yung baunan. Yung ano pa? Baunan. Hindi pa ako water. Oh, sige. Inom ka ng water. Ikaw, ma'am, nasa na yung lunchbox mo? Okay, very good. Ha? Ay! Kiyo! Pinakagat niya yan eh. Pinakagat yung wire. Buong eh. Red to, red. Basa na basa. This one is? Anong color to? Look at this one and look at this one. Yellow. Yellow. What is that? What color? Ano? Blue. Blue. Very good. Oh, sige. Saging. Tapos yung star apple. Ay, sugar apple. Star apple. Ano star apple? Tapos tingnan mo yung sili ko. Ano star apple? Yung ano, yung parang Atis. star shape. Sugar apple nga yun eh. We? Ano ba yung sugar apple nandyan, di ba? Atis nga. Oh, ano yung star apple? Guava. Ano? Guwapa yun. Kay Nito. Ah. Bedtime na, guys. At dahil bedtime na, tapos na rin ang aking mga trabaho. Yung mga bata nagpapaantok na lang. Yun. Naglalaro din ako ng Grow a Garden sa Roblox. Yan ang banding namin ng mga bata. Actually, hindi talaga kami naglalaro nung una. Nung nalaman namin, ayun, nabudol na rin kami. Ngayon, mabubudol. Sige, 20 minutes ha. Bad naman yan. Ngayon, na alam nyo na guys, mabubudol na rin kayo. Nakaka-enjoy talaga siya actually. Sa akin personally, naalala ko yung kabataan ko na nilalaro ko sa PlayStation, which is yung Harvest Moon. Something similar siya dun. Kaya gustong gusto ko. Tapos, nakikita mo kasi na nag-grow yung garden or yung mga fruits at saka mga plants real time. Kaya malilibang ka talaga. Tapos, always silang merong bago. Diba? Kaya yan. Lalaro na din ako. Hindi na ako makasali sa inyo. Sige ako lang. Mag-out ako dito. Grow a garden. Okay lang. Diyan na lang tayo. Okay na. Hindi. Sa iba. Hiya mo na para ano. Kasi may extra spot na. Sino nag-leave? Yung babae na nagustuhan ko. Makulit. Ah, okay. Sige, leave ako. Ayan, natapos din mga ninskis at si Ninya nagpapatulog na doon ng mga bata. While ako dito, may mga tatapusin pa ako. So, nag-spend lang ako ng time sa mga bata dahil alam nyo naman, diba? Parang, ngayon yung routine namin, sobrang gaan, sobrang, kumbaga, swak doon sa ginagawa namin ngayon. Especially, pagdating ng bata galing sa school, nag-homework agad kami. Gawa kami ng mga task para doon sa mga bata. Yan. Para pagdating ng mga alas 6, alas 7, nagdi-dinner na kami. Para around mga 8, may time pa kami to play. Kaya kanina nakita nyo na naglalaro pa kami ng mga bata. Kasi by 9 to 9:30, dapat tulog na sila. Para talagang mahaba yung tulog nila at walang buringot pagdating ng umaga. Yun talaga iniwasan na. At the same time, maaga rin kami natutulog din niya. Although, yun din yung time na nagsisiesta kami. Yan, naglalaro pa kami nung Grow a Garden na yan. Yun din yung time na nanonood din kami ng mga series. Ayan. So, mahaba-haba yung time namin. Hindi rin kami puyat. Kasi napansin namin, pag puyat talaga kami, sobrang marag talaga kami. Tapos,
ano mo yun, wala sa mood, tapos lagi parang irritable, ganyan. We try as much as we can to get that right amount of sleep. So yun lang, okay, matutulog na rin kami. Hintayin ko lang si Nina magpatulog sa mga bata din. Ano na ako, tutulog na rin ako. Matutulog na rin kami. So, thank you so much guys for watching. Maraming salamat sa manonood. We'll try as much as we can to vlog. Pero ngayon, ano lang tayo, parang slowly tayo mag-integrate ulit ng mga vlog, no? Kaya pansin nyo parang once, parang madalang akong mag-vlog weekly, siguro mga twice lang ganyan. Pero we'll try to integrate it to our schedule hanggat kaya. So again, thank you so much for watching and we'll see you again on the next one. Bye-bye.